Ang pinakahihintay na sandali ng debut ni Luka Doncic sa Los Angeles Lakers ay sa wakas naganap at ang entablado para sa kanyang unang pagpapakita ay ang laban kontra sa Utah Jazz. Mula pa sa mga sandaling nauna sa laro, ramdam na ang enerhiya na parang isang playoff game kung saan sabik ang mga tagahanga na makita kung paano magpapakitang gilas si Doncic kasama sina LeBron James at iba pang miyembro ng koponan. Mula sa unang tunog ng pito, ipinakita na ng Slovenian na manlalaro kung bakit siya kinuha ng Lakers na naging isang mahalagang bahagi ng estratehiya ng koponan upang makuha ang maagang kalamangan sa laban. Pagtapos ng unang quarter, nasa 12 puntos na ang abante ng Lakers, isang indikasyon na dominado nila ang laro. Sa halftime, lumawak pa ang kanilang lamang sa 25 puntos. Isang malinaw na senyales na nasa magandang gabi ang Lakers at hawak nila ang kontrol sa laro. Sinubukan ng Utah Jazz na makabawi, ngunit hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon laban sa matinding opensiba ng Lakers na tuluyang tinapos ang laban sa isang panalong 132-113. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kanilang tagumpay ay ang napakataas na shooting percentage, kung saan umabot sa 54.3% ang kanilang field goal percentage. Isa pang mahalagang aspeto ng kanilang panalo ay ang mahusay na distribusyon ng puntos, kung saan 7 manlalaro ang umiskor ng double digits. Sa depensa naman, nagpakitang gilas ang Lakers sa pamamagitan ng pagpilit sa Utah Jazz na magtala ng 19 turnovers. Ang mga pagkakamaling ito ay nagresulta sa 20 puntos na na-convert pabor sa Los Angeles na nagpatibay palalo sa kanilang dominasyon sa laro. Dahil dito, nakuha ng Lakers ang kanilang pang-anim na sunod na panalo, dala ang record na 32 panalo at 19 talo, na nagbalik sa kanila sa ika-4 na pwesto sa Western Conference standings. Bagamat si Luka Doncic ang pangunahing bituin ng laro, marami pang ibang manlalaro ang nagbigay ng mahalagang kontribusyon upang makuha ang tagumpay. Sina LeBron James at Austin Reeves ay kabilang sa mga nagdala ng opensa, tumulong sa pagbuo ng plays, at nagpatibay sa mahusay na performance ng koponan. Isa pang manlalarong dapat bigyang pansin ay si Jackson Hayes, na sinamantala ang pagkakataon na makasama si Doncic sa loob ng court. Naipasok niya ang lahat ng 6 na tira na sinubukan niya na nagtala ng 12 puntos at 3 blocks sa depensa. Gayunpaman, isa sa mga aspeto ng kanyang laro na dapat pang pagbutihin ay ang kanyang rebounding, lalo na kung hindi matutuloy ang trade para kay Mark Williams. Ayon sa mga ulat, ang Charlotte Hornets ay nakipag-ugnayan sa NBA Committee upang questionin ang nasabing trade na maaaring makaapekto sa plano ng Lakers. Isa pang mahalagang manlalaro sa laban ay si Rui Hachimura na nagpakita ng magandang chemistry kasama sina LeBron James at Luka Doncic. Natapos niya ang laban na may 21 puntos, na may shooting percentage na 8-14 mula sa field at 3-6 mula sa 3-point range. Bukod sa kanyang puntos, nag-ambag din siya ng 6 na rebounds at 2 steals sa loob ng 29 minutong paglalaro. Dahil sa kanyang kakayahang magbigay ng floor spacing, tiyak na magiging mahalaga ang kanyang papel sa Lakers sa mga darating na laban. Dahil sa patuloy na magandang takbo ng Lakers, mas lalong tumataas ang pag-asa ng kanilang mga tagahanga na mas makapasok pa sila sa mas mataas na antas ng kompetisyon ngayong season at lumaban para sa mas mataas na puwesto sa standings. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pangangailangan ng Lakers na palakasin ang kanilang frontline, lalo na sa paghahanap ng isang matibay na sentro na maaaring makatulong sa depensa at rebounding. Isa sa mga nangungunang target ng Lakers ngayon ay si Alex Len, isang veteranong sentro na kamakailan lamang ay na-trade mula sa Sacramento Kings patungo sa Washington Wizards bago ito ma-waive. Sa simula, may mga ulat na malapit na siyang pumirma sa Indiana Pacers. Ngunit hindi natuloy ang kasunduan dahilan upang siya ay maging available sa free agent market. Sa halip na si Len, napagdesisyunan ng Pacers na bigyan ng 10-day contract si Jahlil Okafor. Si Alex Len ay na-draft bilang ika-5 pick ng Phoenix Suns noong 2013 at patuloy pa ring naghahanap ng panibagong pagkakataon sa NBA. Sa kanyang karera, naglaro siya para sa Suns, Hawks at Kings, kung saan nagtala siya ng career averages na 6.7 puntos, 5.3 rebounds at halos 1 block kada laro.
Bagamat hindi niya natugunan ang mga inaasahang potensyal noong siya ay napili sa draft, kinikilala pa rin siya bilang isang maasahang big man na may solidong depensa. Ang hindi natuloy na trade para kay Mark Williams ay isang malaking hadlang para sa Lakers, ngunit ang pagkuha kay Len ay maaaring maging isang praktikal na solusyon upang mapunan ang kanilang pangangailangan sa posisyon ng sentro. Sa paglapit ng playoffs, mas lalong magiging mahalaga para sa koponan ang pagkakaroon ng isang matibay at maaasahang presensya sa ilalim ng rim. Sa kasalukuyang performance ng Lakers, malinaw na kaya nilang makipagsabayan sa pinakamalalakas na koponan sa Western Conference. Ang pagdagdag ng isang solidong sentro ay maaaring maging susi upang mas mapatatag nila ang kanilang tsansa na lumaban para sa titulo ngayong season.